Hello guys! Welcome back to my channel, and kung bago ka sa channel na to, I am Za and this is Za Canada. So today we have a new episode, and sa isang episode na to, parang nasaktan o nadurog yung puso ko na naman kasi lagi na lang na may mga Pilipino na hindi talaga makapagpigil, na hindi gumawa ng masama kahit nasa foreign na bansa sila. Kahit nasa isang banyagang bansa sila. Parang may something sa loob nila na kailangan makagawa ako ng mali. May kumakati o may something sa kaibuturan ng kanilang mga dugo or puso or whatever na hindi kaaya-aya. Okay? So, yan ang pag-uusapan natin ngayon sa channel na to. May mga Pilipino, so halata naman ng mga Pilipino sila, na gumawa ng masama dito sa Canada, specifically in Burnaby. Malapit lang siya dito, like 20 minutes away or 15 to 20 minutes away by car dito sa from where I am right now. So medyo malapit-lapit. So, yun na nga. May 25 charges approved laban sa 5 kalalakihan. So, 5 ito, 5 Pilipino. Dahil sa mail theft investigation dito sa Burnaby, British Columbia. Well, ito yung mga nila. Ito yung mga ginawa nila. Break and enter. Theft of mail. Ninanakaw nila yung mga sulat, possession of property obtained by crime. So, ibig sabihin, may kinukuha sila ng mga bagay-bagay na dapat hindi naman sa kanila. Forgery. Forgery, di ba? Bawal na bawal yan. Yung kokopyahin mo, di ba? Nung elementary tayo, pag gusto nating sumama sa field trip, yung ibang mga kaklase mo na hindi pinapayagan ng kanilang mga magulang na sumama sa mga ganitong event ng eskwelahan, ang ginagawa nila is fino-forge nila yung signature ng nanay at tatay nila para makasama lang. Yan ang forgery. And possession of fake IDs. Gumagamit sila ng mga ID na hindi naman sa kanila. At si mismong RCMP na nga ang nagsabi na yung investigation na ginawa nila is tedious and detailed sa sobrang daming ebidensya na nakalap. Diba? Tedious, napakahirap, and detailed. Isa-isa nilang i-check talaga kung sino-sino ang mga taong naapektuhan. And probably this is not just the crime na matatawag natin na nangyayari naman talaga yan eh. Lagi naman talagang may crime or may isa talagang sa isang mansanas, 'di ba? Sa isang basyo ng mansanas, laging may isang bulok, 'di ba? However, iisipin natin na yung isang bulok na mansanas is makakaapekto yun sa lahat ng mansanas na nandoon sa iisang basyo, sa iisang bulo ba tawag doon, or basket, 'di ba? Yung sense of safety natin, yung trust in mail delivery, and yung potentially identity and money. Yung lahat-lahat ng bagay na yan, pwedeng makuha sa atin. And mail theft can lead to identity theft. Meaning, kapag nakuha nila yung mga important information mo through mail, like your phone number, your name, your address, and sometimes your social insurance number, if all of that were recovered in your mailbox, then posible may bank cards and fraud na mangyari. Ibig sabihin, they can just contact your bank and just change your information and let them know that you would like to have it changed into this address to that address kasi nga you have all the details of their identity. Tapos,
And eventually you will just see suspicious charges in your credit card or probably in your debit card na hindi mo alam kung saan nanggaling. And yun na nga, dahil sa mail theft. And I have mentioned this in my previous vlog na you are always the ambassador of your own country. So imaginein mo, 5 Pilipino yan. Napakadaming Pilipino na yan na gumawa ng masama. Ibig sabihin, if you are the ambassador of your own country, yung mga taong gumagawa ng mabuti, yung mga taong nananahimik, or yung mga taong kumakayod para sa kanilang mga pamilya ay naaapektuhan dahil sa kagagawan nyo. Nalalahat yung mga Pilipino naman, yung mga Pilipino na na wala namang kinalaman, or yung mga Pilipino na inosente, inosente sa mga ganyang masasamang bagay, ay naaapektuhan dahil dinadala nyo yung pangalan ng pagiging Pilipino. 'Di ba? Pansinin nyo, yung ibang lahi na nagrarally sa atin, yung mga ibang lahi na nagrarally nung mga naunang parte ng taon na to, 'di ba? Bawat nakakita tayo ngayon ng lahi na ganito, hindi ko na sasabihin kung anong lahi yan. Alam niyo naman kung sino yung mga nagrarally noon, mga unang part of this year. Hindi ko na sasabihin. Pero, come to think of it, at the back of your mind, iniisip mo pa rin na itong mga lahi na to, ito yung mga taong mareklamo na wala namang na hindi naman masyado na foreigner naman sila. Bakit may karapatan sila mag-demand? Bakit sila kahit hindi naman kasali sa rally yung tao na yan, pero nailalahat natin kasi nga yung particular nationality nila, yung particular race nila, yun yung mga taong yun yung mga taong nagrarally. 'Di ba? So ganito din dito. Dito sa crime na to, hindi naman tayo or ikaw or ako, kung sino man ang nanonood nitong channel na to, hindi tayo nagnakaw, hindi tayo yung naakusahan, pero the fact na tayo yung Pilipino na nire-represent ng bansa na yon, naaapektuhan tayo, nailalahat tayo. Well, in this case, we just have to be vigilant para maiwasan na, or para hindi na tayo maapektuhan ng mga ganitong crime. If in any case naman if in any case naman na maiwasan natin, or para maiwasan natin ang mga ganitong bagay na mangyari mismo sa atin, we just have to be vigilant. Watch your own mail, okay? I-check yan araw-araw as much as possible. Or if there's any way for you to put a camera, just to make sure that it's being watched 24/7, that will be better. Tapos, report suspicious activity to police. If there's anybody who comes and goes into your mail at hindi mo naman siya kilala, or hindi mo naman talaga siya kamag-anak, or not your authorized person to check your mail on your behalf, then report it to the police right away. Okay? Use secure mailboxes or PO boxes. Use secure mailboxes. Ito yung mga nasa 'di ba? Yung mga may susi, 'di ba? Especially mga nakatira sa condo. Normally may mga susi ang na yan mga mailbox nila. Or use PO boxes. And then tell your neighbors during holiday seasons. May mga tao na lumalabas ng bansa, may mga taong nagha-holiday, walang tao yung bahay, hindi ma-check yung mailbox nila, or walang pwedeng mag-check or walang pwedeng mag-retrieve ng mga mail sa kanila na mail, walang pwedeng mag-retrieve ng mails on their behalf, then probably
ask a favor from your neighbors na kung pwede i-check nila from time to time yung mailbox mo. Especially kung matagal kang mawawala, like a week. Matagal na yan. Maybe 3 days. Probably have your ask a favor. Kung yung kaibigan nyo malapit, then pasalubungan nyo na lang, di ba? Pagdating nyo, make sure na may pasalubong kayo. And I would like to say thanks to the Burnaby RCMP Prolific Offender Suppression Team. Ayan, talagang kailangan ko basahin kasi mahaba siya. Sa sobrang detailed ng investigation nila. Kumbaga wala silang walang bias na nangyari, 'di ba? Sobrang fair ng investigation na ginawa nila. And to all victims out there, I know it sucks. I know how it feels. I know scammers are just bad people. Pero sana wag nating lahatin. Sana hindi natin isipin na porket Pilipino sila, lahat ng Pilipino ay ganyan. Okay? Even though they're all Filipinos, not all Filipinos are like that. So Filipinos are kind-hearted individuals. May mga talagang lang talaga. Bulok. I'm so sorry. There are rotten eggs. there are rotten eggs in a basket. Sometimes hindi natin maiwasan or hindi natin alam kung sino 'yan kasi nga pare-pareho lang 'yan sa labas, pero pagtingin mo sa loob, mabaho pala. 'Di ba? And we would like to hear your thoughts about this. Share your stories on what happened para ma-warningan natin yung mga ibang Pilipino or yung mga ibang tao na naapektuhan dito or na para ma-warningan yung mga ibang tao para hindi na mangyari sa kanila kung ano yung mga nangyari sa insidente na to. Okay? Alright, so if you like this video, don't forget to subscribe and like this channel. At lumalakad dyan yung email address ko sa baba. If you have inspiring stories or questions, just send me an email. At laging tatandaan, hindi kailangang maraming pera, basta may peace of mind. Until next time, thank you for watching. Bye-bye.